Isang magandang gabi po sa lahat ng makakarinig ng recording na ito. Ako po si kapatid na Napoleon Mactal. Ako po isang ministro sa Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus. At sana po ay abutan kayo ng recording na ito na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Sa lahat ng mga nakikinig ng recording na ito, na maaring kayo ay kabilang na rin doon sa tinatawag na relihiyon na kung tawagin ay Kristyanismo o Christianity. Alam natin na ang Kristyanismo ay maraming mga denominasyon, mga grupo o mga sekta ng pananampalataya. Ang lahat naman ay kumikilala na may Diyos. Ang lahat ay kumikilala na mayroong Panginoong Hesukristo. Kaya maaaring ang ating katwiran ay pare-parehas na lamang ang mga grupong ito na nasa ilalim ng Kristyanismo. Hindi po hangad ng inyong lingkod na manginsulto o manira ng pananampalataya ng mga kasama natin sa relihiyong Kristyanismo, kundi upang ipahayag ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa pa. Sapat na po ba na tayo ay tumatawag sa ating Panginoong Hesukristo? Sapat na po ba na tayo naniniwala sa Kanya? Sapat na po ba na tayo ay kabilang sa Kristyanismo? At isipin na natin na ang lahat ay pantay-pantay at lahat ay nasa katwiran. Hayaan natin na ang banal na kasulatan ang sumagot sa katanungang yan upang hindi maging personal ang ating sinasabi. Bumasa tayo ng isang talata sa aklat sa Ebanghelyo na isinulat ni San Mateo, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23. Ganito po ang pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang ating Panginoong Hesus po mismo ang nagsalita ng mga salitang ito. Ito po ay hindi nanggaling sa aking sariling opinyon o sa aking sariling palagay. Hindi po ito nanggaling sa sabi-sabi o chismis o salit-saling sabi o tradisyon ng mga tao. Ito po ay mismong nanggaling sa salita, nanggaling sa bibig ng ating Panginoong Hesus. At sa kanyang pagsasalita ay kanyang liwanag na hindi lahat ng tumatawag sa kanya at kinikilala siyang Panginoon, tumatawag man sila Panginoon, Panginoon, hindi lahat, ang sabi niya, ay papasok sa kaharian ng langit. Sa makatwid, may mga tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, na papasok sa kaharian ng langit. Subalit hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, ay mayroon ng right na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kanya namang sinabi sa ikalawang bahagi ng talatang 21,
kung sino ang mga tao na papasok sa kaharian ng langit. Ang sabi niya, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang mga tao na tumatawag sa kanyang Panginoon, na sumusunod sa kalooban ng aking Ama, ng kanyang Ama na nasa langit, yun ang papasok sa kaharian ng langit. Sa makatwid, ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na kailangan kapag tayo tumatawag sa Kanya ng Panginoon, nararapat na sundin natin kung ano man ang kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Alam natin na ang kalooban ng Ama na nasa langit ay nakasulat sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan, nakasulat ang mga kautusan ng Diyos na Ama na nasa langit. Kanyang kinasangkapan ang kanyang mga lingkod upang isulat ang kanyang mga kalooban, ang kanyang mga kautusan, at kung ano ang dapat nang gawin ng tao upang magkaroon ng pagkakataong pumasok sa kaharian ng langit. Ang Biblia, ang siyang batayan, hindi ang salit-saling sabi ng mga tao, hindi ang opinyon ng mga tao, hindi ang kung ano ang nakamulatan, hindi ang kung ano ang nakagisnan, kundi ang basihan, ang banal na kasulatan. Kaya kinakailangan nalalaman natin kung ano ang mga turo na ating sinusunod. Ito ba ay biblikal o hindi biblikal? Ang ating mga sinusunod ay talagang iniuutos sa Biblia o ang ating bang sinusunod ay wala sa banal na kasulatan? Kapag ang ating sinusunod at ginagawang mga paglilingkod ay nakasulat sa Biblia, 100% kung tayo tumatawag kay Jesus na ating Panginoon at ginagawa natin ang mga biblikal na utos, nakatitiyak na tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Subalit, kung tumatawag tayo ngunit hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin, mga kapatid, sa talatang 22 kung ano ang kanyang sinabi na mangyayari sa araw ng paghuhukom. Ang sabi, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga hiwala sa iyong pangalan. Makikita rito natin sa talatang ito na sa panahon ng paghukom ay mayroon pang mga mag-aapila sa ating Panginoon. At ang kanilang argumento, kung makakalusot, ang sabi nila, hindi ba kami ay nangaral din kami ng mensahe na mula sa Diyos? Nagpalayas pa nga sila ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Subalit, ang malungkot na sagot ng ating Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi pala ibig sabihin na ang isang tao ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos o nagpalayas ng demonyo at gumawa ng mga himala sa pangalan ng ating Panginoon. So it does not follow na sila ay maliligtas. Sapagkat sa talatang 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin,
kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang masakit na katotohanan ay sasabihin sa kanila sa araw ng paghukom na wala palang kabuluhan ang lahat ng kanilang mga ginawa, kahit na sila'y nangaral ng salita ng Diyos, kahit nagpahayag ng mensahe na mula sa Diyos, sila'y nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala, mga gawa at tanda ng kababalaghan, mga himala sa pangalan ng Jesus, ay hindi pala basihan na sila ay papasok sa kaharian ng langit. Subalit at sabi pa sa kanila, lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa o gumagawa ng kasamaan. Kaya bumalik po tayo sa talatang 21. Kundi ang mga tao lamang, exclusive, mga tao lamang na na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang tiyak na papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, tingnan po natin ang sinasabi sa ikalawang Timoteo sa 3:17 hanggang 3:15 hanggang 17. Ganito po ang banggit ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya sa mga talatang ito ng banal na kasulatan ay tinuturo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Kaya kung gusto natin na tayo ay makaganap ng mga kalooban ng Diyos, na siyang magiging insurance natin na talagang makapapasok tayo sa kaharian ng Diyos, ay kinakailangan na tayo ay bumase sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay kumpleto. Hindi na ito nangangailangan pa ng kasama. Ang banal na kasulatan ay sapat na sa kanyang sarili na magtuturo na sa atin ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin ito kailangang dagdagan, hindi natin ito kailangang bawasan. Kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan ay siya nating sundin. Ngayon ang aking tanong sa inyo mga kapatid, tayo ba ay nakakasiguro na tayong nasa relihiyong Kristyanismo, ngunit nasa ibang denominasyon o grupo? Nakakasiguro po ba tayo na ang ating mga sinusunod ay nasa banal na kasulatan? Hindi po masama na atin pong pag-aralan ang mga doktrina, ang mga aral na ating pinaniniwalaan at sinusunod. Kung ito ba talaga ay biblikal at nasa banal na kasulatan. Gaya ng mga taga-Berea sa Aklat ng Mga Gawa, na sa kanila'y sinisiyasat nila sa banal na kasulatan sa araw-araw kung ang sinasabi ng mga apostol ay talagang nasa banal na kasulatan. Kaya isa pang paghamon ang aking pong pinapaabot
sa mga hindi namin kaisa sa pananampalataya. Ano po ba ang pangalan ng iglesia na biblikal na siyang nakasulat sa banal na kasulatan? Tayo po ba ay nasa biblikal na iglesia? Tayo po ba ay nasa iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan? At bago po tapusin ang aking pong paglilingkod sa inyo, gusto ko pong basahin ang pangalan ng iglesia na biblikal na kung saan nating ginagawa ang mga utos ng ating amang Diyos na nasa langit. Sa unang Korinto 1:1 hanggang 2. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng mga tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Ito po mga kapatid ang iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan, iglesia ng Diyos na mga hinirang ng Diyos na maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa ibang salin po yan, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Yan po ang pangalan ng iglesyang aming kinabibilangan, iglesyang biblikal, iglesyang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang iyo po bang iglesia ay pangalan ng iglesia na nakasulat sa banal na kasulatan? Kung nais po natin ng buhay na walang hanggan, kung nais po natin na tayo makasunod sa pinag-uutos ng ating amang Diyos na nasa langit, sa iglesia ng Diyos, doon po tayo dapat na nandoon. Sapagkat ito po ang iglesia na siyang haligi at suhay o saligan ng katotohanan. At isa pa pong talata sa unang Timoteo 3:15, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng buhay ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Sa iba pong salin, upang kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman nila kung ano ang dapat na ugalian nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Sa dalawang talata po na aking binasang huli, 2 beses na pong nabanggit ang iglesia ng Diyos, sapagkat ito po ang pangalan ng kanyang iglesia. Ito po yung nakapangalan sa kanya, iglesia ng Diyos. Hindi po ako nagbasa ng ibang aklat, ginamit ko lang po yung ibang salin, at kayo po mismo ang mag-check sa mga talatang aking binasa. Unang Korinto 1:1 hanggang 2, unang Timoteo 3:15. Kayo na po ang nag-check sa inyong mga Biblia, kahit ano pong salin pa ang inyong gamitin. Kung hindi po totoo ang aking sinasabi,
Subalit kung totoo po at makita nyong yan ang nakasulat, bakit hindi nyo po kami kontakin upang kayo rin ay maging bahagi ng Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus. Hanggang dito po at isang magandang gabi sa ating lahat.